So, hello guys! What's up? It's me again, Alicia nyo, at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video. So, mga minamahal, talaga nga namang literal na to na friendships over. Malala. So, initsapwera na nga ng administrasyon nitong si Amy Marcos, abay kahit nga din doon sa kabilang kubol, sa kampo ni former President Duterte, abay initsapwera na din po itong si Senator Amy Marcos. Yan kasi, yan ang resulta ng namamangka sa dalawang ilog. Tingnan niyo yung balita, mga minamahal. Ano nakalagay dyan? Amy Marcos not included in VP Sara Duterte's endorsement. Hindi siya binanggit, mga minamahal. Kahit man lang guest, hindi siya naibanggit or kahit na hapyawan yung kanyang pangalan. Biruin mo, nag-effort na itong si Amy Marcos na paggalawin ng kanyang baso, which is yung Senate hearing niya sa Foreign Committee. Pinagalaw niya na lahat-lahat, 'di ba? Na kahit sinusuka na siya ng ibang Duterte camp, abay talagang pinipilit, pinagsisiksikan niya pa din ang kanyang sarili na hindi, ganito, ganyan. Pero at the end of the day, sa lahat ng effort ni Amy Marcos, mga minamahal, never pong na-recognize ni Vice President Sara Duterte. At ito po yung balita, Yan. Sabi dyan, mga minamahal, wala kaming napag-usapan about endorsement ni Senator Amy Marcos. At ang malala dito, mga minamahal, binanggit na ni Vice President Sara Duterte yung kanyang mga kandidato. Kahit man lang guest, abay hindi nabanggit, mga minamahal, itong si Senator Amy Marcos. Kawawa, grabe. Sinusuka ka na nga ng gobyerno, hindi ka na nga din iniindorso ng kapatid mo, pati ba naman ang kinakampihan mo, hindi ka pa din iniindorso. Kaya malabo na makapasok na sa top 10 itong si Senator Amy Marcos. Ngayon, panoodin natin tong balita. Wait lang, mga minamahal, inom muna ako ng tsaa. Okay, alright, ito, panoodin natin. Ayan, at alam na ng buong bansa na kailangan nila baguhin ang muka ng ating gobyerno. At Wait lang baguhin daw ang mukha ng ating gobyerno sa pamamagitan ng pagboto kay Ipe? Paano magiging bago ang gobyerno kung iboboto si Ipe? Parang si Robin Padilla lang din yan. 'Di ba? Yung mga pinapasok ninyo dyan, sa tingin ninyo, makakapagbabago ba ng sistema ng bansang Pilipinas? Si Kibuloy, ay talaga, literal na mababago ang mukha ng Pilipinas pag nakapasok si Kibuloy. Biruin mo, may jablo sa loob. 'Di ba? My God. Anyway, continue tayo, mga minamahal. alam nila na kailangan nilang iboto 10 doon sa mga kandidato na yon. Unang-una, yung mga kandidato ng PDP, Senator Bongo, Senator Bato de la Rosa, Attorney Hinlo, Attorney Bondok, Philip Salvador, and meron tayong 4 na guest candidate, si Attorney Vic Rodriguez, si Congressman Rodante Marcoleta, si Pastor Apollo Kibuloy, and si Dr. Richard Mata. So, siguro ang dahilan kung bakit inalis or ginawa ng extraordinary rendition ang dating Pangulo dahil mukhang mag-block voting ang buong Pilipinas sa 10 senador. Okay, yan yung sabi ni Vice President Sara Duterte. Hindi man lang binanggit kahit guest candidate itong si Amy Marcos. Yan ang resulta, mga minamahal, ng namamangka po sa dalawang ilog. Although nakakalungkot tong pangyayari sa life ni Senator Amy Marcos, but well, deserve naman ni Senator Amy na, 'di ba? Deserve naman po ni Senator Amy Marcos na mapag-iwanan. Kasi sarili niya ng kapatid, imbis na tulungan, ano yung ginagawa niya? Tinataksil, binababoy, kinukupal. 'Di ba? Ang hirap ng desisyon ng ating presidente. Doon pa lang sa issue ni Kibuloy, sobrang mahirap na desisyon na yon.
Pero pinairal ng ating presidente yung pagmamahal sa bayan, pagmamahal sa mga kababaihan, pagtataas, mga minamahal ng flags ng mga kababaihan. 'Di ba? Hindi niya tinolerate kahit kaibigan niya si Kibuloy. Sige, sabihin na lang natin may naitulong. Kaya nga sabi ni Kibuloy, wala daw utang na loob si PBBM, 'di ba? So, kahit ganun pa man, mga minamahal, kasi hindi naman tama yung pagbabayad ng utang na loob sa pamamagitan ng i-tolerate mo yung mga ginagawa nilang mali, 'di ba? Hindi tama 'yun. So ngayon ang ginawa ni PBBM, tinablan niya itong si Kibuloy. At mas lalong tinablan niya si former President Duterte na kahit pa ay malapit ito sa kanya. Well, kahit noon pa man tinitira ni Digong itong si PBBM na bangag, 'di ba? Gumagamit. Abay, ang tuwing pa din ng presidente, kaibigan. Pero medyo nasobrahan na. Itong si former President Duterte, pwede naman sana, may pagkakataon pa sana, iurong, hindi payagan, ni PBBM yan. Kaso ano yung nangyari? 'Di ba? Masyado yung sinagad ng presidente. Puro ba naman kayo paninira? Puro ba naman kayo, 'di ba, asal kalye? Walang ibang ginawa kundi manira, walang ibang ginawa kundi mangupal. Nagigets ninyo? Kaya itong napapala ninyo, ginagantihan na kayo ng sistema at lumalapit na sa inyo yung karma. Ngayon, dito kay Senator Amy Marcos, hindi yan mananalo. Nakikita na po natin, mga minamahal, na malabo pa sa malabo na manalo itong si Senator Amy Marcos ngayong midterm election. 'Di ba? Pag hindi yan manalo, sampal yan kay Amy Marcos na, yan yung resulta ng kakatira mo sa kapatid mo na instead, tulungan mo sana. Although, sabi nga nila, blood is thicker than water. Kaya nga, ano yung sabi ni Panelo? Lokohin mo yung lelang mo. Wala ka nang maloloko dito. 'Di ba? Yan yung laging sinasabi ng mga DDS kasi sinusukan na nga itong si Amy Marcos. Kumbaga, wala na. Nawala na yung tiwala ng mga DDS sa kanya. Kahit pilit niya itong ibinabalik, wala na talagang tiwala ang mga DDS dito kay Senator Amy Marcos. Kaya nga, tingnan ninyo, tinatawag siyang, lokohin mo yung lelang mo. Huwag kami. Hindi kami mga pinanganak kahapon. 'Di ba? Ang pangit lang kasi ng strategy. Sa totoo lang kung ako yung tatanungin, mga minamahal, sobrang pangit ng strategiya ni Amy Marcos. Yung strategy niya na dalawa yung kanyang pinaglilingkurang amo, sobrang pangit nun. Kapatid mo yung presidente, tulungan mo. 'Di ba? Hindi yung tutulungan mo yung taong nang aapi sa pamilya nyo. Okay lang sa'yo na ipalibing ni ni Vice President Sara Duterte, yang ama mo, papahukayin niya at itatapon sa West Philippine Sea? Okay lang ba yan sa'yo? Ewan ko kung hindi nag-iisip itong si Amy Marcos. I don't know if it is part of, strategy niya. Pero ang baboy ng strategy mo. Instead na makatulong, nakasira pa sa pangalan mo. Ingatan mo yung imahe mo, Amy. 'Di ba? Magpakatotoo ka. Huwag mong balutin yung sarili mo ng kaplastikan. Plastic na nga yung pagmumukha mo, napuno na ng botox, nagpatabas na ng baba, nagpailong ka na lahat-lahat. 'Di ba? Nagpaganda ka na lahat-lahat, pero sa utak, di man lang nag-improve. 2025 na, wala ka pa rin character development. 'Di ba? Imbis na tulungan mo yung kapatid mo, pati nga din si FL Lisa, tinitira mo, hindi ka ba naman bangag? 'Di ba? Nagigets ninyo, mga minamahal? So now, na sinusuka ka, saan ka napupulutin? Wala. 'Di ba? Wala nang nagmamahal sa'yo. Kasi ang tingin sa'yo, magkabilaan, traidor, taksil. Although may boboto pa din naman sa'yo kasi may pera ka. Pero yung tiwala ng tao, hindi mo na siya ma-earn. Mahihirapan mo nang ma-earn ang tiwala ng mga Pilipino. Lalo pat sinira mo na ito. Sirang-sira ka na sa mga loyalista and also sirang-sira ka na din sa mga DDS. So wala ka ng lugar. Saan ka palulugar niyan? Hindi ba't nakakahiya yung ginagawa mo, Senator Amy? Kaya dapat sana nag-iisip ka. Nag-iisip ka man lang. Kahit konting isip ba? Sana nag-iisip ka. Kaso hindi ginagawa ni Amy Marcos Ewan ko kung wala ba tong utak or talagang nagbubulag-bulagan lang dahil meron siyang estratehiya na tinatawag na siya daw po ay isang game changer. Kung si Digong frustrated
chess master. Ang tingin naman ni Amy Marcos sa kanyang sarili, game changer. Ay, grabing delusion yan, day. Alright, mga minamahal, yun po. Anyway, it's me again, Alicia Nyo, at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video. Maraming salamat, mga minamahal.